ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Pag-ibig ang dahilan kung bakit tayo nagpupursige sa buhay. Pinipilit nating kumayod at magpakahirap para sa mga taong mahal natin at ito ang dahilan kung bakit nakakayanan nating lumaban. Ikaw kapuso, anong paghihirap ang dinanas mo para lamang sa taong minamahal mo? Dear Papa Dudut, isang pagbati po sa inyong lahat ng mga nakikinig sa Barangay Love Stories ngayong araw. Third ginalabang po ang itawag ninyo sa akin, 25 years old at bunso, sa 4 na magkakapatid. Pareho na pong namayapa ang aming ama't ina at tanging ang tiyahin na lamang namin na si Tiang Magda ang nag-alaga at nagpalaki sa aming magkakapatid. Dahil walang sariling anak ay kami na po ang nagsilbing anak ni Tiang Magda. Mula sa kanyang sariling bulsa ay binuhay niya kami, Papa Dudut. Pinag-aral at binigyan ng maayos na buhay. Si Tiang Magda ang dahilan kung bakit nakarating sa UK ang panganay kong kapatid bilang isang nurse. Doon na ngayon siya nakatira kasama ang sarili niyang pamilya. Ang pangalawa ko namang kapatid ay maaga ding nagkapamilya at kasalukuyang nakatira sa Apayao. Ang pangatlo at kaisa-isang babae ay naging call center agent. Nagkaroon sila noon ng alitan ng tiyahin namin kaya siya nagrebelde at naglayas. Ngayon nabubuhay na siyang mag-isa sa Cavite. Sa aming 4, ako na lamang ang tanging nakatira kasama ni Tiang Magda. Mabait na tao ang tiyahin ko, Papa Dudut. Kaya siguro hindi ko rin siya magawang iwanan. Wala po kong muwang noon nung sabay na namatay ang mga magulang ko kaya si Tiang Magda na ang itinuring kong ina simulat sa pool. Dati siyang kasambahay na ngayon ay naglalabada na lamang. Simula noong iwan kami ng mga kapatid ko ay ako nang naging katuwang niya sa buhay. Kahit papaano ay natutustusan ko naman po ang mga gastusin sa pamamagitan ng trabaho ko bilang isang motorcycle taxi driver, Papa Dudut. O, 30. Maaga kang umuwi ngayon na. Opo, Tiang. Wala masyadong pasahero ngayon eh. Talaga? Bakit? Dahil ba sa ulan? Opo. Maulan kasi kaya pahirapan talaga makahanap ng pasahero. Kapag ganito na malakas ang ulan, mas gusto nilang sumakay sa 4 wheels kaysa sa motor para hindi sila mabasa. Sayang naman yung kikitain mo sana ngayong gabi. Oo nga eh. Bawi na lang tayo sa susunod. Sana wala nang ulan bukas. Pero mabuti na rin yan para makapagpahinga ka na rin ng maayos. Isipin na lang natin na day off mo ngayong araw. Kaya nga po umuwi na lang ako ng maaga. Sakto, may sabaw yung niluto kong ulam ngayon. Sandali, ipag-iinit kita. Aray! Tiang! Aray ko po. Yung paa ko. Okay lang po ba kayo? Tulungan mo ko. Yung paa ko pinupulikat yata. Umupo muna kayo rito. Ano na ba itong nangyayari sa akin? Upo lang muna kayo dyan. Mamasahiin ko tong paa nyo. Saan po ba yung masakit? Diyan sa may bandang tuhod pa baba. Nako, parang namamaga yata tong binti nyo ah. Kanya na talaga yan. Matagal na. Kaya nga ako hirap na hirap maglakad eh. Ipatingin nyo na po kaya to sa doktor. Wag na. Sandamakmak na test lang ang gagawin dyan. Gagastos lang tayo. Mas mabuti na yun para maagapan natin kung sakali mang may nararamdaman kayong sakit. Kaya ko pa naman eh. Di ba sabi nyo, lagi rin kayong naiihi pero wala namang lumalabas? Baka mamaya may problema na kayo sa kidney niyan. Huwag mo na akong alalahanin dyan. Ang isipin mo, yung mga bayarin natin.
Katapusan na naman. Kailangan nating magbayad ulit sa upa. Opo, may naitabi na ako para dyan. Mabuti naman. O siya, okay na yan. Hindi na masakit yung paa ko. Wala na po kayong nararamdaman? Wala na. Salamat. Papahiran ko na lang tumamaya para di na lumala yung pamamaga. Alagaan niyo ang kalusugan niyo, Chang. Lagi pa naman akong nasa labas. Di ko kayo mabantayan. Kaya ko naman itong sarili ko. Huwag mo na akong problemahin. Basta po, kapag nagkaroon ako ng ekstrang pera, magpapacheck up kayo ha. Oo na. Sige na, kumain ka na dyan. Ipainit mo na yung ulam dun sa kusina. Baka kasi sabihin ng mga kapatid ko, hindi ko kayo inaalagaan. Alam mo, 30, sa inyong magkakapatid, ikaw lang yung nanatili rito. Wala silang karapatang sabihan ka na hindi mo ko inalagaan. Kasi sa inyong apat, ikaw yung hindi umalis. Nasaan na ba yung mga kapatid mo ngayon? Ni Haniho, wala man lang paramdam. Busy na rin siguro yung mga yun sa kanya-kanya nilang buhay. Kaya nga wag mo nang isipin yung mga yun. Sige po. Iinitin ko na po yung ulam para makakain na ako. Gusto niyo pong kumain ulit? O sige, bigyan mo ako ng sabaw para masabayan kitang kumain. Sige po. Naiintindihan ko naman po kung bakit ayaw magpunta sa ospital ni Chang Magda. Ganon kasi ang nangyari sa asawa niya, Papa Dudut. Nagpa-check up lamang ito sa doktor pero hindi na siya nakalabas sa ospital. Nalaman nilang may malubha siyang sakit. Na-confine siya at hindi na lumabas ng buhay. Hindi na nakapag-asawa simula noon ang tiyahin ko at tinutukan na lamang niya kaming magkakapatid. 3 years na akong motorcycle driver, Papa Dudut. Gamit ang motor na buwan-buwan kong hinuhulugan ay buong araw akong naghahatid sundo sa mga customers ko. Graduate po ako ng kursong physical therapy pero dahil hirap makahanap ng trabaho ay sinubukan ko mag-apply bilang rider. Nakapasa naman ako at simula noon ay eto na ang naging hanap buhay ko. Malaki ang naging papel ng trabaho ko para mabuhay kaming magtiyahin, Papa Dudut. Dito kasi ako kumukuha ng pambayad sa renta namin at pati na rin sa pang-araw-araw. Hindi naman kami maluho ni Chang Magda kaya kahit papaano ay nakakaraos naman kami sa pang-araw-araw. Minsan kapag nagigipit ay nagpapatulong ako sa kapatid kong nasa UK pati na rin sa ate kong call center agent. Kaso nga lang kapalit ng mga tulong na ibinibigay nila sa amin ay isang damakmak na pangaral ang natatanggap ko mula sa kanila. Minsan nahihiya na lang din akong magpatulong. Kaya kahit hirap ay sinisikap kong magtrabaho. Ang problema nga lang po ay biglang lumala noon ang nararamdaman ni Chang Magda. Dahil doon kahit ayaw niyang magpakonsulta ay pinilit ko siyang magpunta sa ospital. Doon na po namin napag-alamang may malubha na rin pala siyang sakit, Papa Dudut. Tumal ngayon ah. Oo nga eh. Kung kailan umaliwalas ang panahon tsaka naman walang booking. Paano hindi tayo mawawala ng booking? Dumami mga katulad nating rider kaya agawan tayo sa pasahero ngayon. Ay, hirap talagang kumayod. Nako, sinabi mo pa. Nakailan ka na ba ngayon? Wala pa nga eh. Kalalabas ko pa lang. Inantay ko muna kasing makatulog si Chang Magda. Oo nga. Kumusta na pala si Chang? Tinakbo mo siya sa ospital, di ba? Oo. Biglang nagsuka eh. O ano sabi ng doktor? Bad news nga eh. May sakit daw siya. Anong sakit? Chronic kidney disease. End stage na raw. La, yan yung sakit na kailangan ng dialysis, di ba? Oo. Hindi na gumagana yung kidney niya. Kaya kailangan na niya ng dialysis para linisin yung katawan niya. Nako, tsak na mapapagastos ka niyan. Yun nga ang problema ko ngayon eh. Kung saan ba ako kukuha ng pampadialysis ni Chang? Tapos marami din siyang gamot na kailangang inumin. Ay, tingnan mo nga naman.
Kung sino pa talaga yung mahirap, sila pa rin yung pinahihirapan. Kaya sinasabing napaka-unfair ng mundo eh. Ang hirap pre. Kung tutuusin, wala naman talaga dapat akong problemahin eh. Kasi hindi naman ako yung may sakit. Pero pamilya ko na si Tiang Magda. Siya na yung tanging kamag-anak ko na tumulong sa akin. Kaya hindi pwedeng pabayaan ko na lang siya. Oo naman. Tiang lang ang tawag mo sa kanya pero parang siya na ang tumayong nanay mo. Mahirap namang baliwalain na lang siya. Kaya nga hindi ko maisip kung bakit gano'n na lang siyang tinalikuran ng mga kapatid ko. Nakakainis. Kaya mo yan pre. Wala man akong maitutulong sa'yo pagdating sa pera dahil pareho naman tayong gipit. Nandito lang ako para bigyan ka ng moral support. Salamat pre. Malaking tulong na tong may napaglalabasan ako ng hinaing sa buhay. Ay, pero sa tingin ko pre, may maitutulong pala ako sa'yo. Meron? Ano? Hindi ko lang sigurado kung magugustuhan mo tong suggestion ko pero ikaw, pwede mo subukan para pagkakitaan. Racket ba yan? Sige, kung kaya ko papasukin ko yan. Extra service. Kaya mo ba yun? Extra ano? Extra service. Alam mo ba yung happy ending na sinasabi nila kapag nagpapamasahe? May ganun din sa trabaho natin. Maraming mga rider dyan na nagbibigay ng extra service. Binibenta nila katawan nila? Oo, para magkaroon ng extra income. Hindi ba sila nahuhuli? Wala namang nagsasabi na bawal gawin yun eh. Try mo lang. Malakas ang kitaan doon. Nasubukan mo na ba? Oo, nung minsan na kailangan ako ng pera, sinubukan ko. Okay naman siya. Patibayan lang talaga ng loob. Kapag nagigipit ako, nag-extra service ako. Ayoko pre. Hindi ako ganyan. Madali lang sabihin yan. Pero kapag wala ka na talagang ibang makapitan, yun at yun ang lalapitan mo. Wala namang masama ron eh. Ang importante lang, wala kang sinasaktang tao. Ewan ko. Parang hindi ko yata kaya. Ako pare, hindi kita pinipilit ha. Alam kong baka hindi mo kaya pero binigyan lang kita ng option para may kitain kang extra. Papa Dudut, hindi ko inakala na may ganong klaseng sideline pala si King. Matagal na kaming magkaibigan at siya ang dahilan kung bakit ako napasok sa pagiging motorcycle taxi driver. Kailanman ay hindi pumasok sa isipan ko ang magbenta ng laman para lamang magkapera. Parang hindi kasi ito kakayanin ng dignidad ko at isa pa ay nakakatakot din na makakuha ng sakit mula rito. Isinantabi ko na lamang ang suggestion ni King at pinagbutihan ko ang pagtatrabaho ko. Kapag nangangailangan ay kakapalan ko na lamang ang mukha ko para humiram ng pera sa mga kapatid at kakilala ko. Pero ang mga sinabi kong ito ay kinain ko lang din, Papa Dudut. Hindi ko inaasahan na lolobo ang gastusin sa ospital dahil sa sakit ni Tiang Magda. Maliban kasi sa pagdadialysis, ay may supporting medications pa siya na kailangan ding bilhin at bilang isang hamak na rider, ay hindi ko alam kung saan na ako kukuha ng pambayad noon. Sinubukan kong magpatulong sa mga kapatid ko sa pag-asang maaawa sila sa kalagayan ni Tiang Magda, kaso nga lang ay problemado rin noon ang kapatid ko sa abroad, na noong time na yon ay nawala ng trabaho. Ang isang kapatid ko naman sa Apayao ay hindi rin kagandahan ng buhay, samantalang ang isa ay ayaw magbigay ng pera dahil hanggang ngayon ay may kinikimkim pa rin siyang galit sa tiyahin namin. Sa huli, Papa Dudut, ay nilinok ko na lamang ang pride ko at nilapitan si King para sa trabahong sinasabi niya. Para mabayaran ang mga Love Stories. Barangay Love Stories. Isinali ako ni King sa isang private group sa Facebook na mga katulad naming riders. May ilang naka 4 wheels, may ilang motorcycle taxi rin, may mga delivery riders, habal at kung ano-ano pa. Lahat ng mga miyembro doon, kung hindi tumatanggap ng extra service, ay naghahanap ng panandaliang saya. Sobrang kabado nga ako noon, Papa Dudut, dahil baka malaman ng company na pinagtatrabahuhan ko ang ginagawa namin. Nangamba ako na baka eto pa ang maging dahilan ng pagkakaalis ko sa trabaho. Pero ayon sa mga nakilala ko sa grupo ay patago naman daw lahat ng transactions nila
dahil discreet din ang mga parokyano nila. Gamit ang Facebook group na ito ay doon kami nakahanap ng mga customer na nangangailangan ng extra service, Papa Dudut. Ang siste, maghahanap sila ng susundo o maghahatid sa kanila sa halip na gamitin ang app. Minsan kasi ay mas mabilis makahanap ng sasakyan sa group kesa sa app. Kapag nakahanap ay saka sila magtatanong kung may alok bang extra service ang isang rider. May mga times naman na rekta na agad ang hanap at hindi na kailangan na magpahatid o magpasundo. Depende ang bayad sa lugar na pupuntahan, samantalang sa extra service may fix na itong bayad, depende rin sa kung ano ang gagawin. Tandang-tanda ko pa ang unang parokyano ko noon, Papa Dudut. Sobrang kabado ako habang inihahatid ang nag-book sa akin dahil alam kong matapos nito ay merong mangyayari sa pagitan naming dalawa. Sinundo ko siya sa Makati at inihatid papunta sa Cubao sa isang mumurahing hotel. Doon na nga po may nangyari na extra service kapalit ng ekstrang bayad sa akin, Papa Dudut. Oh, pre. Kumusta na? Nakailan ka na? Isa pa lang. Ikaw, di ka pa ata nagsisimula ah. Tapos na ako. Kaninang hapon pa. Nagpapahinga na lang. May sideline ako kanina eh. ES ba? Anong ES? Extra service. Oo. Malapit lang din dito. Nagbabakasyon. Binigyan ako ng malaking tip. Buti ka pa. Ako wala man lang tip na nakukuha. Nagsimula ka na rin ba tumanggap ng extra service? Hoy, baka may makarinig sa'yo. Oo, nagsimula ako last week. Sabi mo kasi pag-aaralan mo muna eh. Kaya naman pala may pa-ES-ES ka nang nalalaman dyan ha. ES ang tawag nila eh, kaya yun na rin ang tawag ko. Mas maganda yun, para hindi nila alam kung anong pinag-uusapan natin. Ano ngayon kung malaman nila? Wala namang masama sa ES ha. Kahit na, medyo nakakahiya pa rin eh. Ba't mo ikakahiya kung ito nagpapakain sa atin? Tinan mo nga, akala ko ba ayaw mo magbenta ng laman? Nung una ayaw ko, pero sabi mo nga, kapag wala na talaga makakapitan, no choice tayo. Ay, wala pre. Kung may mas magandang trabaho lang sana tayo, di tayo papasok sa ganito. Pero sa ngayon, pikit mata na lang muna tayo sa trabaho natin. Dito tayo kumikita eh. Sa totoo lang, malaki nga na itutulong nito sa gastusin sa bahay. Sabi ko sa iyo eh. Mas lalaki pa matatanggap mo kasi may itsura ka. Mga tipo mo ang paborito ng mga parokyano. Payat tsaka mukhang bata. Talaga ba? Ba't parang hirap naman ako makahanap ng sinasabi mo? Sa una lang yan. Kailangan mo kasing ibenta sarili mo. Tandaan mo, marami tayong rider na ganito. At tulad ng paghahanap ng pasahero, paunahan din makakuha ng customer. Kaya kung papatay-patay ka lang dyan, mahihirapan ka talaga makahanap. Paano ba ginagawa mo? Mag-post ka lang na mag-post ng picture mo dun sa Facebook group na sinabi ko sa'yo. Ang ipakita mong picture, yung kita katawan mo para mas mahumaling sila. Ganun ba yun? Oo, ganun yun. Tandaan mo, katawan ang puhunan mo dyan kaya kailangan malinis ka rin. O kumusta pala yung first time mo? Ayos naman? Kinabahan ako pre. Di ko nga alam kung anong gagawin nun eh. Wala namang kakaiba sa gagawin mo eh. Kung ano yung typical na ginagawa mo sa girlfriend mo, ganun lang. Nagka-girlfriend ka naman na, di ba? Kaya may experience ka na. Dapat alam mo na yung ginagawa mo. Siyempre first time ko lang din sa, alam mo na. Sa parehong kasarian. Oo. Tinataasan nga ako ng balahibo eh. Di ako marunong. Nasa imagination lang yan. Try mo manood online para matuto ka. Tinuturuan naman ako ng mga customer ko. Minsan sila na rin nagsasabi kung ano dapat gawin. Gumamit ka ba ng proteksyon? Oo naman. Number 1 dapat yun ha, para hindi ka mahawaan ng sakit. Mas lalaki gastos mo kapag nadapuan ka ng virus. Magpabili ka sa kanila ng kapote kapag ganyan. Kapag wala, pas ka na lang. Ganun ba yun? Oo naman. Kahit ganito lang trabaho natin, dapat safe pa rin tayo. Huwag kang papayag na gagamitin ka lang nila na parang laruan.
Kahit binabayaran ka, tao ka pa rin naman. Sige, ilalagay ko yan sa utak ko. O paano pre? Maiwan na kita ha. Uwi na ako. O sige, ingat ka. Nung una ay mahirap tanggapin na napasok ako sa ganong klase ng trabaho, Papa Dudut. Kailanman ay hindi ko pinangarap na magbenta ng aliw. Pero dahil gipit at wala namang ibang mapagkukuhanan ng panggastos, ay pikit mata ko itong ginawa para sa amin ni Tiang Magda. Malaki ang naitulong ng mga kagrupo ko dahil walang pangmamata at insulto akong natanggap mula sa kanila. Lahat kami ay nangangailangan ng pera kaya lahat kami ay naintindihan ng bawat isa. Sa halip ay nagtutulungan pa nga kami, Papa Dudut. Sa mga pagkakataong ganon, pakiramdam ko ay hindi gaanong kabigat ang mga ginagawa ko noon. Nasundan ng mga extra service na ginagawa ko hanggang sa nasanay na lamang ang katawan ko dito. Maliban sa bayad sa aking serbisyo, may ilang parokyano din ang nagbibigay sa akin ng malaking tip. Minsan kinokontra pa nga nila ako para hindi na nila ako hanapin sa Facebook. Pero kung may mga taong mababait, may mga tao ring abusado minsan. May isa akong customer noon na matapos ibigay ang gusto niya ay hindi na niya ako nayaran. Ni isang sentimo ay wala akong nakuha sa kanya. Sa halip ay ipinakaladkad pa niya ako palabas ng kondo niya. Mahirap ang trabaho namin, Papa Dudut. Sigurado ako na marami ang nandidiri ngayon sa trabahong pinasok ko. Pero mas mabuti na ito kaysa magnakaw o gumawa ng masama sa kapwa. Sa kabila ng hindi magagandang bagay na nangyari sa akin, nagpatuloy po ako sa pagiging rider at pagbibigay ng extra na serbisyo. Dahil sa trabahong ito ay natustusan ko ang pangangailangan ni Tiang Magda para sa kasalukuyang estado ng kalusugan niya, Papa Dudut. Hindi ka pa natutulog? Matutulog na po ako maya-maya, Tiang. Tatapusin ko lang po to. Ano ba yung ginagawa mo? Kinukwenta ko lang po yung mga kailangan bayaran. Baka kasi kulangin ako sa pambili ng gamot nyo. Oo nga pala. Ubus na pala yung gamot ko. Bibili na lang po ako bukas ng umaga. Pasensya ka na ha. Dagdag problema na naman itong sakit ko. Wag po kayong mag-alala. Kayo po ang priority ko ngayon. Makikiusap na lang muna ako sa landlord natin na madidelay yung upa para sa buwan na to. Maraming salamat. Wala po yun. Kayo po, ba't gising pa kayo? Gagamit lang ako ng CR. Hindi rin ako makatulog eh. Kailangan nyo na po magpahinga. Bawal po sa inyo magpuyat.
Di ko lang kasi magawang magpahinga gayong nandito ka't problemado kung saan huhugot ng perang panggastos natin. Hindi kaya ng puso ko. Ano ba kayo, Chang? Huwag niyo nang isipin yun. Hindi naman ako problemado eh. Binabudget ko lang tong pera natin para hindi tayo ma-short. Kung kulangin ka man sa pera, hayaan mo na lang muna yung gamot ko. Okay lang ako. Nako, hindi po pwede. Utos ng doktor na kailangan niyong uminom ng gamot sa tamang oras. Iniisip ko lang yung kapakanan mo. Baka mamaya, napapabayaan mo na ang sarili mo sa pagkayod. Alam ko na hindi gaanong kalaking kinikita mo sa trabaho. Kaya nag-aalala lang ako sa'yo. Chang Magda, tanggalin niyo na yung pera dyan sa mga iniisip niyo. Ako na pong bahala rito. Nagagawan ko naman po ng paraan eh. Ang totoo niyan, nagpapatulong ako kay kuya ngayon. Nag-aabot siya ng pambili ng gamot niyo. Totoo ba? Akala ko ba hindi na siya nagre-reply sa mga chat mo? Nakiusap po ako sa kanya. Kinapalan ko na lang yung mukha ko. Tsaka hindi naman pwedeng baliwalain na lang kayo ni kuya. Kayo yung nagpaaral sa kanya. Mabuti naman at hindi pa rin nakakalimot yung kapatid mong yan. Kaya pinapagod niyo lang ang sarili niyo sa pag-aalala. Kumusta naman yung dalawa pang kapatid mo? Nakakausap mo pa ba sila? Si ate ang hindi ko makontak. Si kuya sa Apayao, maayos naman daw ang buhay nila. Yun nga lang, hirap din sa buhay. Talagang hindi na ako napatawad ng ate mong yun. May konting tampo pa rin siguro hanggang ngayon. Pero hayaan niyo na po siya. Ang mahalaga, maayos naman ang kalagayan niya. Kung hindi ko lang sana siya pinahirapan noon, di sana magkasama pa sila ng boyfriend niya ngayon. Chang, wala po kayong kasalanan doon. Ginawa niyo lang yung parte niyo bilang magulang namin. Siyempre inakala niyo na bad influence yung boyfriend niya, kaya niyo sila pinaghiwalay. Normal lang yun kasi bata pa siya noon. Pero dahil sa nangyari, lumaki na lang ng lumaki yung galit niya sa akin. Kalimutan niyo na po yun. Past is past. Kaya siguro ako kinakarma kasi napaka-istrikto kong tao. Huwag niyo pong sabihin yan. Dahil sa pagiging strict niyo sa amin, kaya kami lumaki ng maayos. Sana lang, bago ako mamatay, mapatawad ako ng mga taong may galit pa rin sa akin hanggang ngayon. Sigurado po ako na wala nang tao na galit sa inyo ngayon. Sabi nga nila, time heals. Kaya panahon na mismo magbibigay nun sa inyo. Sige na po, magpahinga na po kayo. O ikaw rin, magpahinga ka na rin. Alam kong pagod ka sa trabaho. Opo, ililigpit ko lang to. Papadudot ayokong sabihin kay Chang Magda kung saan nanggagaling ang mga perang ginagastos ko para sa gamot niya. Alam ko na po kasi kung ano ang magiging reaksyon niya kapag nalaman niya ang katotohanan. Kaya naman minabuti kong itago na lamang ang totoo. Hindi na ako aasa pa na tatanggapin ng maayos na mga tao ang naging trabaho ko dahil totoo naman na hindi maganda ang tingin nila sa mga ganong klase ng trabaho, Papadudot. Ang sa akin lang ay hindi ko ito kinakahiya dahil totoo namang dito ako nakakakita ng pera. May one time nga noon, Papadudot, na napasama pa ako sa isang video. Hindi ako pumayag nung una dahil baka mamaya ay bigla pa itong mag-viral at sumikat pa sa internet ang mukha ko. Nakakahiya kapag nalaman ito ng pamilya ko at ng mga taong nakakakilala sa akin. Pero noong inexplain nila ng maayos kung papaano nila ito ginagawa at kung papaano tinatago ang pagkatao ng mga nasa video, ay pumayag din ako. Mahal kasi ang bayad kapag ni-record ito dahil ang ginagawa nila ay binebenta nila online ng video. Para masiguradong nakatago ang mukha ko ay tinatakpan ito ng maskara. O minsan ay blurred ang mukha ng taong kasali sa video. Wala namang kakaiba sa pagkuha ng video, Papadudot. Gawin mo lang ang ipapagawa nila sa iyo at kapag natapos ay saka kanila babayaran. Kapag nagustuhan ka ng mga fans ay tatawagan ka ulit para gumawa ng video. At lahat ng yon ay pinatos ko, Papadudot, sa ngalan ng pera. Mahal ko kasi ang tiyahin namin kahit na napaka-istrikto niya kung minsan. Ayoko siyang pabayaan dahil hindi niya kami pinabayaang magkakapatid.
Iniisip ko na lamang na ito ang sakripisyo ko para mabayaran ang mga sinakripisyo ni Tiang Magda sa amin noong nawalan kami ng mga magulang. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Halos 1 taon din ang ginawa kong pag-extra service, Papa Dudut. May mga suki na ako noon at kilala na sa pangalang 3D na siyang fake name na ginamit ko para sa mga customers. May sariling account na rin ako noon para makontak ako ng mga customer ko na mas mabilis. Dumating nga noon sa puntong mas naging lalaking bayaran na lamang ako kesa sa pagiging rider. Nagagawa ko na lamang na maghatid sundo ng pasahero kapag wala akong booking. Kung ako ang tatanungin, mas gugustuhin ko nga noon na mag-extra service na lamang dahil mas malaki ang nakukuha ko rito. Hindi pa kasama doon ang mga tip na ibinibigay sa akin kapag nagustuhan nila ang serbisyo ko. Hanggang sa isang gabi, isang pasahero ang nakilala ko na itago na lang natin sa pangalang Simon. Nag-send siya ng private message sa akin sa Facebook. Wala raw kasi siyang mabook kaya napilitan siyang maghanap ng masasakyan sa Facebook. Maulan kasi noon, Papa Dudut, at pahirapan talagang makahanap ng masasakyan. Mula sa Pasay ay inihatid ko siya papunta ng Sampaloc. Akala ko noon ay maghahanap siya ng extra service pero sasakyan lang talaga ang kailangan niya ng time na yon. Ilang linggo ang lumipas. Nag-message ulit siya sa akin para magpahatid naman sa BGC. Bago umalis ay kinontrata na niya ako para ako na mismo ang magsundo sa kanya matapos silang mag-inuman ng mga kaibigan niya. Hanggang 3:00 lang dapat ako ng madaling araw, Papa Dudut, pero dahil malaking magbigay ng tips si Simon ay hinintay ko siya. Nung uwian nila ay agad ko siyang sinundo pa uwi sa kanila. Doon na po siya naghanap ng extra service. Masasabi ko, Papa Dudut, na isa na siguro si Simon sa pinakamayamang customer na nakilala ko. Anong ginagawa mo? Nagbibihis na po ako, sir. Bakit? May gagawin pa ba tayo? Aalis ka na agad? Opo. Kailangan ko pa po magtrabaho eh. Ganun ba? Paano kung bayaran ko na lang itong 1 buong gabi mo? Babayaran niyo po ako ng 1 gabi? Oo. Magkano ba? Ano po bang gagawin natin? Wala. Samahan mo na lang muna ako rito. Umiinom ka ba? Hindi po masyado eh. Madali lang po akong malasing. Inom tayo. May alak ako rito. Chill, inom lang. Kwentuhan, ganun. O sige po. Kayo pong bahala. Ano ba gusto mong inumin? Umiinom ka ba ng vodka? Kahit ano po. May vodka ako dito, may brandy din. Magsabi ka lang. Pwede rin tayong umorder online kung sakali. Okay na po ako sa brandy. O sige, ito na lang. Hindi pa ba kayo lasing? Parang kagagaling nyo lang sa inuman ah. Hindi naman ako masyadong uminom doon. Sinamahan ko lang yung mga katrabaho ko. Ganon ba? Ano pong trabaho nyo? Sa BPO. Wala kayong trabaho ngayon? Naka-leave ako. Feeling ko na burnout ako kaya nagpaalam muna ako sa office. Mabuti pa kayo may ganyan sa trabaho. Kami wala eh. Bawal mapagod kasi kapag nagpahinga kami, wala kaming kikitain. Gaano ka na ba katagal sa trabaho mo? Siguro may 4 na taon na rin ako. Matagal na rin pala. Yung pagiging rider ko 4 na taon na. Pero yung pagbibigay ng extra service, mga 1 taon pa lang. Bakit naman ganitong klase ng trabaho ang pinasok mo? Wala nang ibang mahanap na trabaho eh. Ito na ang pinakamabilis kasi kailangan ko talaga ng pera. May binubuhay ka bang pamilya? Wala naman.
Hindi pa ako pamilyadong tao pero may tiyahin ako na nanay-nanayan ko na rin. Nagdadialysis siya kaya kailangan kong kumayod para sa pampagamot niya. Ganun ba? Oo. Sabi ko nga sa sarili ko noon, di ko papasukin ng gantong klaseng trabaho. Pero tingnan mo, dito rin pala ako pupulutin. Mahirap ang buhay eh. Kung ano yung magbubukas na oportunidad, kailangan patusin agad. Kasi baka mawala pa. Ganun ang buhay. Dito sa atin sa Pinas, bawal maging choosy. Maswerte ka kapag nakahanap ka ng magandang trabaho. Pero kung wala ka na ibang choice, mahirap ang magreklamo. Totoo po yan. Linyahan na to ng mga mahihirap na tulad ko pero sasabihin ko pa rin. Sobrang hirap maging mahirap. May deal ako sa'yo. Ano po yun? Tutulungan kita sa problema mo. Pero sa isang kondisyon. Anong kondisyon po yan? Huwag ka na magbebenta ng laman sa ibang tao. Tutulungan kita sa mga gastos mo sa pampagamot sa tiyahin mo. Basta maging exclusive ka lang sa akin. Paano pong exclusive? Sa akin ka lang magbibigay ng extra service. Kukunin ko ang parehong serbisyo mo. Ikaw ang maghatid sundo sa akin sa trabaho at kapag kailangan ko na kasama tulad ngayon, ikaw rin ang magbibigay nun. Babayaran ko ang lahat ng oras na kasama mo ko. Okay ba yon? Sige po. Okay po yun sa akin. Pwede ka pa rin naman kumuha ng ibang pasahero mo, pero pasahero lang. Wala na ibang kasama yon. Sana maintindihan mo kasi nag-iingat lang ako. Naiintindihan ko po. Actually, hindi naman talaga ako sumasakay sa mga motorcycle taxi eh. Nakitan lang ako sa'yo no first time na sumakay ako, kaya umulit ako. Tapos, naaawa ako sa sitwasyon mo ngayon. Kaya wala namang masama kung tulungan kita. Pero bakit niyo po ako gustong tulungan? Sabihin na lang natin na hawig mo yung ex ko. Baka sakaling matulungan mo ako mag-move on. Papa Dudut, hindi mukhang bakla si Simon. Maganda ang katawan nito at profesional kung tignan. Nasa BPO industry daw siya at medyo may kataasan ang kanyang posisyon. May bahay sila sa Sampaloc pero solo siyang nakatira sa Makati. 35 years old na siya pero mukhang magkaedad lamang kami dahil mukha siyang bata. Pinag-isipan ko ng mabuti ang offer sa akin ni Simon at wala naman akong nakitang masama sa gusto niyang mangyari. Kaya pumayag ako, Papa Dudut. Siguro'y gusto lamang niyang maging safe pagdating sa pakikipagsiping sa ibang tao. Tinulungan ako ni Simon na magpa-test sa center para malaman kung malinis pa ba ako. Kinabahan nga ako nung una, Papa Dudut, dahil pakiramdam ko ay may nakuha na akong sakit sa dami ng mga taong nakasama ko. Mabuti na lang at negative naman ang naging resulta. Ang sunod na ginawa sa akin ni Simon ay tinuruan niya ako pagdating sa safe sex. Binigyan niya ako ng gamot na kailangan kong inumin para pangontra sa HIV. Katulad ng napag-usapan namin ay itinigil ko na ang pagbibigay ng extra service sa ibang tao para mag-focus kay Simon. Nagpatuloy pa rin naman ako sa trabaho ko bilang motorcycle taxi driver pero pagdating sa ibang services ay naging exclusive na lamang ito kay Simon. Galante siyang magbigay ng pera sa akin, Papa Dudut. Tinulungan niya ako sa mga gastusin ko sa ospital. Maliban dito ay inililibre din niya ako minsan. Para nga akong nakahanap ng sugar daddy na lagi kong biro sa kanya. Ay naman kay Simon ay hindi raw siya sugar daddy. Gusto lang daw niyang makatulong at kapalit ng tulong na ibinibigay niya ay napupunang ko raw ang kalungkutan niya. Halos 7 buwan din ang relasyon naming yon ni Simon, Papa Dudut. May pagkakataon nga noon na ipinakilala ko pa siya kay Chang Magda bilang kaibigan. Noong time na yon ay mahina na ang tiyahin ko at nakaratay na lamang siya sa higaan niya at hirap nang maglakad. Si Simon ang naging katuwang ko sa mga oras na malungkot ako, Papa Dudut. Hanggang sa tuluyan na ngang bumitaw si Chang Magda dahil hindi na nito kayang labanan ang sakit niya. Noong nawala siya ay eto na rin ang naging sign para tumigil na ako sa ginagawa ko dahil wala na akong ibang pinagkakagastusan ay nag-decide na akong tumigil sa trabaho ko kay Simon, Papa Dudut.
Sir Simon, magpapaalam na po ako sa inyo. Aalis ka na? O sige, mag-iingat ka. I-message na lang kita kapag… Hindi na po ako babalik. Hindi na ba? Opo. Wala na rin naman po akong rason para ipagpatuloy pa tong ginagawa ko eh. Wala na po si Tiang Magda kaya mababawasan na yung mga gastusin ko. Ganun ba? Nakakalungkot naman. Last na pala natin yun. Opo. Pero bago ko umalis, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng naitulong niyo sa amin ni Tiang Magda. Walang anuman. Nakinabang din naman ako eh. Salamat din sa pagsama sa akin sa kalungkutan ko. Sana po nakapag-move on na kayo sa ex nyo. Kalimutan nyo na yun. Wala namang naiambag sa buhay nyo yun eh. Oo, burado na siya sa utak ko. Sigurado kayo ha? Hindi nyo na sinisilip profile niya? Oo naman, hindi na. Nakablock na siya sa akin, hindi lang sa social media, kundi pati sa buhay ko. Mabuti naman kung ganon. Natutuwa ako na makitang masaya na kayo ngayon. Ibang-iba na ang ngiti nyo kumpara nung una tayo nagkakilala. Mas masaya na kayong tingnan ngayon. Totoo ba? Hindi na ako mukhang haggard? Hindi na. Fresh na kayong tingnan. Mukha kang ready na kayong magka-love life ulit eh. Ay naku, sana nga. Lalo na't mawawala ka na, matutuyot na naman ako niyan. Pero dapat sir, matuto na kayo sa past experiences nyo. Masyado kasi kayong mabait eh. Kaya kayo niloloko ng mga tao. Minsan okay lang din humindi. Minsan okay lang magsalita. Lalo na kung pakiramdam mo hindi na tama yung nangyayari. Huwag mong hayaang abusuhin ka ng mga tao sa paligid mo dahil lang mabait ka. Magsungit ka rin kung kinakailangan. Oo na, gagawin ko na yan. Ikaw pa talaga nangaral sa akin, ako itong mas matanda sa'yo. Okay lang yon. Hindi naman halata edad nyo eh. Ikaw talaga. So, paano yan? Hindi na ba tayo magkikita pagkatapos nito? Pwede pa rin naman tayong magkita. Tawagan nyo lang ako kapag kailangan nyo ng kasama. Pero kasama na lang ha. Wala nang halong Wala nang labing-labing? Kahit isa lang? Wala na, okay na yon. Di ka pa ba sawa sa akin? Okay, hindi kita pipilitin. Joke lang. Basta kapag nangailangan ka, kontakin mo lang din ako. Legit, tutulong ako na walang kapalit. Salamat. Salamat din. Ayan, naiiyak tuloy ako. Alam mo, mamimiss kita. Tapos na yung trabaho ko eh. Naka-move on naman na kayo kahit kamukha ko yung ex mo. Yung pag-alis ko na lang yung last step para masabing nakalimutan mo na talaga yung loko-lokong ex-boyfriend mo. O siya, sige na. Umalis ka na. Baka mamaya itali pa kita pag nagbagong isip ko. O sige, aalis na po ako. Teka, wala man lang bang hug dyan? Siyempre meron. Since huli naman na, yakapin mo ko ng mahigpit, please. Ang sarap naman ng mahigpit na yakap na yon. Uy, mag-iingat ka palagi ha. Opo, kayo rin po.
Malaki ang pasasalamat ko kay Simon, Papa Dudut. Dahil naging instrumento siya para malampasan ko ang mga pasang ko noong nangangailangan ako. Buong buhay kong tatanawin na utang na loob ang mga sobra-sobrang pagtulong na ginawa niya sa akin. Ngayong solo na ako sa buhay ay nagpatuloy ako sa dati kong trabaho at wala na po itong halong extra service, Papa Dudut. Tapos na ako sa mga bagay na yon dahil kaya ko nang i-budget ang perang pinaghihirapan ko sa ngayon. Kailanman ay hindi ko ikinahiya na minsan din po ako nagbigay ng aliw kapalit ng pera. Hindi ako proud dito pero hindi ko rin po ito itinatanggi. Nagpatuloy pa rin naman ang pagkakaibigan namin ni Simon pero hanggang kaibigan na lamang ang pwede kong ibigay sa kanya. Kung ano man ang namagitan sa amin noon ay sa nakaraan na lamang yon. Minsan kapag kailangan niya ng kasama ay sinasamahan ko siyang kumain o mag-inom. Kapag hirap siyang makahanap ng masasakyan ay ako ang kinokontak niya. Hindi ko nga inaasahan na magiging matibay ang pagkakaibigan naming dalawa, Papa Dudut. Ngayon ay masaya ako na makita na masaya na ulit si Simon kasama ang bagong boyfriend niya. Sa kabilang banda ay masaya na rin po ako sa sarili kong love life dahil meron na po akong live-in partner na katuwang ko sa hirap at sa ginhawa. Araw-araw, kayo na po ang naging libangan namin, Papa Dudut, sa pamamagitan ng pakikinig sa inyong programa kaya nakakatuwa na kwento ko naman ngayon ang mapapakinggan namin. Maraming salamat po, Papa Dudut, and more power sa inyong programa. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, 30. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever